Mga ka-backyard, nakatikim na po ba kayo ng original na pinakbet ng mga Ilocano? Kung hindi pa, for today's video po ay ituturo ko po sa inyo yung version po ng mga Ilocano kung paano sila magluto ng kanilang pinakbet. Kapag hindi nyo po magustuhan itong ating version, pakihanap na lang po si Lorac dahil siya po yung nagturo sa akin ito kung paano magluto ng original na pinakbet dahil Ilocano po yan. Yan po yung nanay ko. Grabe, ang sarap. Simulan na po natin yung ating pagluluto ng pinakbet ng mga Ilocano. Ayan po, ang una po muna natin gagawin syempre ay maghihiwa po tayo ng ating mga kakailanganing ingredients para dito sa ating pinakbet ng mga Ilocano. No, ganito po yung talong ng mga Ilocano, bilog. Yan. Ganito lang po yung hiwang gagamitin natin dyan. Sunod nating hiwain na itong ating ampalaya. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, paki-comment naman po mga ka-backyard kung saan bansa kayo nakatira para po malaman natin kung hanggang saan nakakaabot itong ating mga video. Kung inyo pong napapansin ay konting-konti lang po yung gulay ng mga pinakbet sa Ilocano. Ganito daw po yung original na pinakbet. Sitaw, okra, talong at ampalaya lang po yung kanilang ginagamit. At eto nga po yung bunga ng kamuting kahoy. Abangan nyo rin po sa susunod nating episode dahil gagawa rin tayo ng pinakbet version po ng mga Tagalog. Makikita po natin doon yung kaibahan talaga ng pinakbet ng Ilocano at ng pinakbet ng mga Tagalog. Kung nakikita nyo po ay napakadali lang talaga ng pagluluto ng pinakbet ng mga Ilocano. Pinagsama-sama lang natin lahat ng ating mga ingredients dito sa isang kawali. At nilagyan na natin yan ng pampalasa syempre. At yung pinaka-importanteng rekado ng mga Ilocano, ang bagoong isda. Hindi po pwedeng mawala yan. At syempre, wala na pong mas i-Ilocano dito sa ating sahog na bagnet. At kung hindi mo pa po nalalike ang aking page, paki-click lang po yung like at follow para po na-update kayo kapag mag-a-upload ako ng bagong video. At ipapaibabaw lang natin itong ating bagnet sa ibabaw ng ating mga gulay. At pagkatapos po ay syempre lalagyan natin yan ng sabaw para hindi tuyo itong ating pinakbet. Tatakpan lang natin yan at lulutuin natin ito ng mga 30 to 40 minutes o hanggang sa lumambot yung gulay. Kalipas po ang mga mahigit 30 minutes, i-check na po natin kung ano na itsura nitong ating pinakbet. Sa punto pong ito ay medyo matigas-tigas pa rin po yung ibang mga gulay. Kung gusto nyo naman po ng medyo crunchy, nasa inyo na po yan. Pero ako po kasi ay gusto ko yung medyo lutong-luto yung gulay natin. At ayan po, makalipas ang extra 10 minuto, eto na po yung itsura ng ating pinakbet ng mga Ilocano. Okay na po ako sa texture na to at para sa akin po ay okay na po ito. At ayan po mga ka-backyard, eto na po yung napakasarap at talaga namang paborito kong pinakbet ng mga Ilocano. Original pinakbet ng mga Ilocano. Kung nagustuhan niyo po yung ating iniluto ngayong araw, paki-comment naman po mga ka-backyard at paki-share na rin itong ating video. Maraming salamat po. Huwag na nating patagalin ito at tikman na natin itong ating napakasarap na bagnet Ilocano, pakbet Ilocano. Eto na po mga ka-backyard yung ating pakbet Ilocano. Yan o. Tikman na po natin ito. Sino po dyan ang naglalaway na? Yan. Grabe. Amoy pa lang po. Sobrang sarap na. Wow. Nagimas po. Ano? Ay. Perfect na perfect po ipares sa bagnet natin. Grabe. Kahit ganito po ulam ko araw-araw, hindi nakakasawa to. Ang cute ng talong. Oh.
Grabe, ang sarap. Kulang ang isang kalderong kanin nyo dito. Sana po ay maitry nyo itong recipe ng mga Ilocano na original pinakbet ng mga Ilocano. Sobra pong hindi kayo magsisisi kapag na-try nyo to dahil tingnan nyo naman, simut sarap.